Showbiz fanatics, Alden Richards, ano nga ba ang naging reaksyon sa bagong post ni Miss Catherine and Julia Barreto at Miss Catherine Bernardo pinagsasabong ng ilang mga netizen. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, pag-usapan natin to dahil talaga namang usap-usapan po ngayon sa social media platform ang ilan sa mga statement talagang meron pong nagkakaroon po ng comparison between Julia Barreto and Miss Catherine Bernardo. Ayon po sa isang Abante News, sabi po dyan, tinalbugan na daw di umano ni Miss Julia Barreto itong si Miss Catherine Bernardo. Naungusan na raw kasi ni Julia Barreto si Catherine Bernardo sa box office dahil sa 20.5 million pesos first day gross ng pelikula niyang Unhappy for You with Joshua Garcia. Nakakaloka ang ilang mga netizen. Pilit na ikinukumpara ang box office result sa opening day ng Josh Leah reunion movie sa A Very Good Girl ni Catherine. Itinuturing kasi na ang huling pelikula raw di umano ni Catherine ang highest grossing non-Metro Manila Film Festival film ng ABS-CBN Film Production Incorporated. Star Cinema, more than 10 million pesos ang first day gross ng A Very Good Girl nang ipilabas ito noong last September 27 last year. At bago mag Metro Manila Film Fest 2023, ang pelikulang ito ang pinagsamahan ni Kat at Dali De Leon ang itinuturing na biggest Filipino film of 2023. Nakabog nga lang sila ng rewind ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes noong Film Fest. Komento ng netizen, sa Twitter, pinatalsik na raw ni Julia si Kat sa pwesto nito dahil higit sa kalahati lamang ang kinikta ng pelikula nila ni Joshua compare sa huling movie ni Kat. Hindi tuloy maiwasan ng mga fans na ni Julia at netizen na mag-ingay sa social media dahil sa lakas ng takilya ng Unhappy for You. Bukod kasi sa Viva Films, ang Star Cinema rin ang nag-produce ng Josh Leah movie na producer ng A Very Good Girl ni Kat, parehong si Peterson Vargas ang direktor ng dalawang pelikula. Pero hindi magpapakabog ang solid fans si Kat. Nakahanda silang ipagtanggol ang idolo sa mga intrigerang netizen. People watch A Very Good Girl because of Catherine and her new solo era. Hindi siya kasing lakas ng ibang movie ni Kat dahil iba ang tema nito, R13 at walang romantic plot. While sa Josh Leah film, PG ang rating. Nakuha rin ng movie yung mga hugotera na audience, may romantic plot at big advantage na naging mag-ex sila. Walang comparison yung movie sina Kat at Julia, pareho lang ng production at director pero magkaiba sila ng tema. Maraming flop na movie si Julia bago ang Happy for You. Sa bashers ni Kat, hintayin ninyo ang Hello Love Again na showing sa November 13. Saka kayo magtatatalak ng ganyan. Naka more than 100 million ang huling pelikula ni Kat last year, kaya ang tanong, maabot o malampasan kaya ito ng Josh Leah reunion movie. So yun po yung ilan sa mga talaga na matutunog na mga usap-usapan ngayon sa Twitter at sa lahat ng social media platform na pilit nga po talaga na ikinukumpara itong si Miss Catherine dito po kay Miss Julia. Kung tutuusin po, yung movie kasi ni Miss Catherine Bernardo that time, kumita po siya ng 10 million at tama po yung assessment ng ilang mga netizen na iba kasi yung tema. Ito kasing kay Miss Julia pang pang kalahatan. Kumbaga walang distinction kung sino yung pwedeng manood. Kumbaga kahit sino pwede. Tapos kung ikukumpara naman dun sa palabas na last ni Miss Catherine, very limited lang po yung pwedeng manood kasi may mga senaryo doon na hindi pwedeng mapanood ng mga bata. At the same time, para lang po sa kaalaman ng lahat at kaalaman ng mga bashers po ni Catherine, nung lumabas po ang Very Good Girl is hindi po ganun kalakas ang sinihan. Pero dahil po marami po talagang nag-abang dun sa pelikula ni solo era ni Miss Catherine, kumita po siya ng 10 milyon na talaga na mga ipinagbunyi ng mga gumagawa ng mga pelikulang Pilipino dahil sa wakas pagkatapos ng pandemic ay muli na naman po na bumalik sa sinihan ang ilang mga movie
moviegoers. Yun po yung nag-set, kumbaga parang si Miss Catherine Bernardo and yung movie nila ni Miss Dali ang nag-set ng panibagong excitement sa lahat ng mga moviegoers to go back dun po sa sinihan. Kaya wala pong dapat ikumpara at hindi po natin pwedeng ikumpara yung dalawang actress at actresses na gumanap sa kani-kanilang mga sariling movie. And of course, sabi po ng ilan, nagtatanong din ng ilan kung nag-react daw ba di umano itong si Mr. Alden Richards dun po sa bagong post ni Miss Catherine. Hinanap po natin sa IG pero still hanggang sa ngayon ay wala pa ring reaksyon si Mr. Alden Richards. Maaaring bago kasi i-post ni Miss Catherine yan, may admin kasi si Miss Catherine ba sa lahat ng kanyang mga social media. Maaaring nakita na yan ni Mr. Alden bago pa man i-post, kaya wala na po siyang reaction dun sa kanyang IG. So anyways, mag-comment lang kayo sa comment section kung ano ang saloobin ninyo patungkol dito. Showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo abay agad na nagtrending matapos ilabas ang ilang mga larawang ito sa publiko. But before, also narito po ang ilan sa mga kaganapan kay Miss Catherine Bernardo. Ito po ay ipinost ni Mr. Joros Gamboa. Finally, no, yung kanyang mga videos kasama nga angkat din. So, ayun yung ilan sa mga kaganapan po na nilabas din ni Joros yung mga photos. Ito yung kanilang day off nung wala po silang shooting, magkasama po sila ni Mr. Alden Richards, Catherine and Joros na nag-gym sila at nag-scroll doon po sa Calgary, Canada. Ayan. So, ayan po yung mga kaganapan na yan. And I think mas marami pa pong videong ilalabas si Joros Gamboa katulad ng mga behind the scene videos na ginawa po nila nung nagluluto tapos gumagawa ng parang drinks or endorsement drinks. Itong si Mr. Alden Richards, yun po yung isa sa mga inaabangan natin ngayon. At nakita natin talaga na they really spend time together. So, isa nga sa mga sinabi ni Joros dito talagang napagod daw di umano siya, no? Ito naman po yung videos kung saan talagang kung ganito pala magharutan ng cut din, panoorin natin. Ate Chan! Mabuhay! Ate Chan! Ate Chan! Uy, long time no see! Ano ba naman? So makikita po natin sa mga evidence at mga videos and photos na inilalabas ni Joros na isa sa mga closest friend ni Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo dito sa pelikulang Hello Love Again at nakasama rin nila sa Hello Love Goodbye. Pero alam niyo po ba na mas pinag-uusapan ngayon ito pong kung kahapon po talagang nag-trending yung mga videos, yung parang shadow na mga photos na ipinost nga ng BFF nitong si Miss Catherine Bernardo at ganon din naman ni Mami Min. Kasalukuyang pinag-uusapan, ilang minuto pa lang ang lumalabas ang photo sa inilabas si Miss Catherine Bernardo sa kanyang IG ay napag-usapan at laman na po ito ng lahat ng mga social media platform as of this moment. So sabi po ng ilang news outlet, ayaw nga daw di umanong magpaawat sa pagpapasabog sa kapangahasan si Catherine Bernardo at muling ibinalandra ang kanyang kaseksihan. Sa latest IG post nito, habang ibinibida ang photoshot nito para sa luxury brand na Gucci, nagpasilip ng kanyang dibdib si Catherine sa suot nitong oversized long blazer o coat. Nakakatuwa ang cleavage ni Catherine na nagpapakita ng kanyang bube na animoy isang daring model. Sa unang larawan pa lang, nakasungaw ang mayamang bubelya ni Catherine sa pagkatagilid nito sa pictorial. Sa huling larawan, kung saan nakatayo ito, tuluyan ng nag-hello ang alaga ng aktres na nakaluluwa ang laman ng kanyang dibdib. So dahil dito, ay talaga namang umani po ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen pagkatapos niyang i-post yan, ano? Hindi na nga daw bago ang pagiging mapangahas ni Catherine sa kanyang mga photoshoot para sa magazine o brand. Pero sa tuwing maglalabas siya ng private part niya, kahit pasilip lang ito ay nawiwindang sa gulat ang kanyang mga tagahanga. Aprobado naman ng mga solid ni Catherine ang kanyang pagiging daring, lalo pat fashion ang team nito. Suportado at pinuri pa nga ng mga kaibigan nitong si Joshua Garcia ang kanyang kaseksihan, kung saan isang fire icon ang naging reaction comment nito sa post. Isang emoji na
naman na may red heart ang komento ni Emilienne Biguer. Hindi nga lang makapag-komento ang iba dahil nananatiling naka-limited mode ang comment section ni Catherine sa kanyang IG. So, ganito nga katindi yung mga naging reaksyon ng ilang mga netizen matapos na ilabas si Miss Catherine Bernardo ang lahat ng ito. Pero syempre, aside from dun sa mga magagandang komento, meron din po mga hindi magagandang comments, which is bagay na inaasahan nating lahat. Kasi katulad po ng ilang impression nga kay Miss Catherine, si Miss Catherine daw is wholesome, pero ngayon bakit naglalabas na naman ang kanyang dibdib? So parang ang mga bashers kasi, ang tinitingnan nila dito is parang naging wild na daw ang isang Catherine, na bagay na talaga namang pinagtanggol ng ilang mga supporters si Miss Catherine Bernardo ang kanyang ginawa. So isipin na lang natin, si Catherine po kasi hindi naman po siya pwedeng habang buhay na puro pa-sweet lang. Kailangan ng isang artista po is nagle-level up yan. Kasi kahit na po superstar na siya sa paningin ng lahat, no, kailangan pa rin po talaga nag-e-explore siya. And of course, syempre yan po ay fashion icon kasi siya ng isang mamahaling brand. At alam natin na kailangan niya makipagsabayan sa ilang mga model po na kinuha din ng international brand na Gucci. So napakamahal po ng mga luxury items na yan. Kaya naman na talagang may maraming humanga, pero syempre hindi rin may iwasan na marami pa rin talaga ang patuloy na nambabash kay Miss Catherine. So,